So katong next topic is about Bible, tradition, and magisterium. Kaming mga gikan sa laing pundok, labi na sa ako sa Jehovah's Witnesses. Pag edad na ako og 6 years old, preparatory sa elementary, kay kaniadtong panahon wala pa may kinder, ang pagbansay unsaon pagbasa o pagsulat himuon diha sa panimalay. Either ang ato mga parents o ang ato magulang nga nag-eskwela na i-delegate ang pagtudlo nato unsaon pagbasa. Pag edad na akong 6 anyos, ang akong mga parents na lipay dayon girigaluhan ko nila og Bible. Kay kami sa among tinuohan pagkabalo na mi mo basa, wa gyud laing unang irigalo sa parents namo. Mao gyud ang pagpaduol sa among kinabuhi diha sa paghigugma sa balaang kasulatan. So nag-start ko og basag Biblia sa edad nga 6 anyos. Sa wala pa ko mahimong ministro sa Saksi ni Jehovah, 3 times na nako nabasa ang Biblia namo sa Jehovah's Witnesses. Dayon kaming mga ministro, mandatory namo nga every year amo yung humnon pagbasa ang tibok Biblia from Genesis to Revelation. 15 years ko nga pastor sa Jehovah's Witnesses, so mi total og 18 times nako nabasa ang Biblia nga giregalo sa akong parents. Pag regalo sa akong parents sa Bible, mingon akong parents nga, Paul, basaha kini sa tibuok nimong kinabuhi. Mo nang hangtod karon, di gyud nako wad-on ang paghigugma sa pagbasa sa Biblia. Ngani sa diyang nahimo kong Katoliko, giregaluhan ko sa pari nga nagbunyag nako, si Monsignor Jaime Pañares, kini nga Bible iyang giregalo, 2011. So kining Bible kaduhanan ni siya na bukbayin. Kay kaduhanan may naguba. Kay ni anak ko sa ika-8 ka beses sa pagtapos ni ining maong Biblia. Dayon kini nga Bible pagadto nako og Hulilan, ako ning gidala didto sa Hulilan. So nakaabot ni didto sa Jerusalem. Ang akong asawa gitugon nako nga love, panahon sa akong lubong ayaw gyud kalimti nga ipabalon kining duha ka importante nga Biblia sa akong kinabuhi. Katong Bible nga giregalo sa ako sa parents to ana sa library kay naguba naman. Ako lang gipangutangan og bagbag nga dili siya mabungkag ba. Ako lang sa gi-compile sa akong library. Tapos kining Bible nga giregalo sa pare nga Catholic edition, mo ni akong dad-on pirme bisan asa ko. Bisan ka nang mamalingki ko, magdala ko kanang pakbag, ibutang ko ni. Kaya may mangutana god, maglakaw ko na, mo kalit o pangutana ba? Asa nga mga verses, mangutana sila sa pagdipinsa. So at least, madali na ko gyud ang pagkadina sa mga bersikulo, sa mga tubag nga mangayo kanato. So in short, na in love ko sa Biblia. Pero hasaksi pa ko ni Jehovah, lahi ang akong intensyon sa paggamit og Biblia. Gigamit nako ang Biblia aron atakihon ang simbahan nga Katoliko. Mao ni isa sa akong mga tuyo nga mag-study gyud kog Bible aron nga atakihon ang simbahan nga Katoliko. Mao nang I underwent special studies in the field of argumentation and debate in order to attack the Catholic Church. Meaning na misuse nako ang Biblia. Pero nahibalo ba mo nga kining Biblia nga akong gihigugma o gigamit aron atakihon ang simbahan nga Katoliko? Maura sabne ang gigamit sa Ginoo nga mamagnet ko sa iyang simbahan. Mao nang kining atong topic nga the Holy Bible, ako ning i-share ninyo sa kasinatian nako sa akong kinabuhi. Kung unsa gyud kining Biblia. So sa akong pagbalik-balik og basa og Biblia,
Miabot gyud sa puwen sa akong kinabuhi nga nakapangutan ako. Nganong kini nga libro gitawag man nga Bible? Very simple question lang ha. Simple lang nga pangutana, di ba? Wa mo man nakapangutana na. Nga sa di pa mo maukab og Bible, na may mabasa the Holy Bible. So nakapangutana ko nganong kini nga libro gitawag man siya nga Bible. Although ang word nga Biblia gikan na siya sa Latin. Gitawag na siya nga ta Biblia. Unsa ning Biblia sa Latin? Unsa tablia? Dili tablia, ta Biblia. Ang buti pasabot ini box. Plural man Ang singular is Biblion. Biblion. Ang Biblion, box, book, singular. Ang ta Biblia is plural. Pero dinhi ko mo anhe sa English kining word nga Bible. Sa akong balik-balik og basag Bible miabot sa point nga nganong kini nga libro gitawag man nga Bible. Kini nga pangutana dili ni matubag sulod sa Biblia. Bisan pabalik-balik ko nimo basa ning Bible. Di gyud na matubag ang pangutana nganong kini nga libro gitawag na nga Bible. Kay kining word nga Bible mao na ang English sa word nga ta Biblia. So mao tong hinungdan nga kay pangutana man nanginahanglan gyud og tubag. Gusto kong mahibalo sa tubag. Nganong kini nga libro gitawag nga Bible. So ang akong gihimo kay kami sa Jehovah's Witnesses daghan na po may mga libro. Naaman may library po sa Jehovah's Witnesses. So as Jehovah's Witness nangita ko sa tubag sa akong pangutana. Nag-study ko sa among mga libro. Ikasubo nga na-failure ko. Wala gyud nako makit-i ang tubag sa akong pangutana. So ang mahitabo niadto ko sa laing library sa Protestante. Nag-research gyud ko unsa gyud ang meaning nganong kini nga libro gitawag og Bible. Apan ikasubo nga wa gyud nako makit-i ang gipangita nako nga tubag sa akong pangutana. Di nakaingon ko nga simple raman unta ning pangutana ha. Nganong kini nga libro gitawag man nga Bible. Nganong wala may tubag niini ang Protestante. So during my active years kay nag-research man ko sa Katoliko. Kay tuluman ako gimaster sa field of argumentation and debate. Katoliko, Iglesia ni Cristo, o Seventh Adventist. So na ako'y access nga mag-research sa library sa Katoliko. Pero akong pag-research dito, dili aron tuuhan ang Katoliko. Nangita lang yun ko og sayop nga akong magamit aron atakihon ang simbahan nga Katoliko. So dito ko nag-research nganong kini nga libro gitawag man nga Bible. Og salamat sa Ginoo akong nakit-an ang tubag sa akong pangutana. Palakpakan nato Ginoo. Og mao ni ang akong i-share ninyo. Og mao ni ang nakapausab sa dagan sa akong kinabuhi. Importante nga mahibalota as Catholic. Mahitungod sa history sa Biblia. Kaya ang uban nga tinuohan dili sila motakol sa history sa Bible. Kay mahadlok sila. Naiilang gikahadlokan.
mahitungod sa kasaysayan sa Biblia. Kitang Katoliko wala tay gitaguan. Open ang history sa Bible. Mao na nganong kinahanglan tang mahibalo sa Biblia kay kining Biblia mao karon ang gigamit sa laing tinuohan. Mag-house to house sila, manggibit-bit og Biblia. Dayon kitang Katoliko, kita na ang ilang tudluan karon sa Biblia. Mao nang importante ni nga topic nato ron ay mo katulog. Kay kung matulog ani mo, mawad-an gyud mo og 1/4 sa inyong kinabuhi. Importante rin ang kinabuhi, kining katapika. Kinahanglan masayod ta sa Bible kay mauni ang kahimanan nga gigamit ron sa laing tinuohan nga dauton ang Katoliko, mobalhin ang Katoliko nila. So unsa may akong diskubre? Og mao ning akong i-share ninyo karon ano man kung makahibalo mo ini, mas knowledgeable pa mo sa uban nga mga pastor. Kay hangtod karon ang mga pastor dili gyud ganahan mo tubag sa pangutana. Bisan pag musulay mo, sulayin ninyo. Wa mo makasuway? Panuway mo. Suwayin ninyo ang mga pastor og pangutana. Pastor, unsa may meaning sa Biblia kanang word nga Bible natatak sa cover sa imong Bible? Di man ko sugaron no? Makikusta ko ninyo. Di gyud katubag ng pastor. Di sila katubag. Duha lang nganong di sila mutug-an na. Either wa sila kahibalo o nahibalo sila, di lang sila ganahan nga mutugan. Pero karon itugan gyud nako, di Katoliko man ta. Sa akong pag-estudyo kining word nga Bible, the word Bible has 2 syllables. The first syllable is by, and the second syllable is bol. So meaning kining word nga Bible duha ni ka syllables. Unsa nga unang syllable? Gitawag kini nga by. The second, bol. And each syllable has own meaning. Naay tagsa-tagsa kakahulugan ni ining mga syllables sa usa ka word nga Bible. So unsa may meaning sa first syllable nga by? The first syllable of the Bible nga by is derived from Latin word. Latin na ini nga word ning first syllable. Means two, twice, and double. So kini ang word nga by sa Bible, ang meaning dai ini two, twice, and double. For example, kanang bisikleta. Nganong ang bisikleta gitawag man na nga bicycle? Ha? Ang saktong tubag tama na. Tungod kay ang maong sakyanan dunay duha ka ligid. Kay kon ang maong sakyanan o saray ligid, never nang tawgon na bicycle. Ang tawag nga sakto ana unicycle. Kita mo na mag-serko-serko, kanay saray ligid kailang driban, ang tawag na unicycle. Nganong unicycle, isaraman ka ligid. Pag mutulon na po ang ligid, tricycle na po ang tawag ana. So nganong ang bisikleta gitawag nga bicycle, ang tubag kay ang maong sakyanan dunay duha ka ligid. Pangutana, nganong kini nga libro gigamitan man og word nga by? Kay kini nga libro naapoy duha ka divisions. So kanang word nga by sa Bible refers to Old and New Testaments. So mao na meaning di ay by means to, refers to Old and New Testaments. And how about the second syllable of the word Bible? Nga bol.
the word ball in the Bible is refers to the word a symbol. Narabol, a symbol. Sa ato pa, kini day nga libro, ina symbol. Wa day ni mahulog sa langit. The Bible did not drop down from heaven ready-made. Wala gyud mag-ulan og Biblia nagipangsaw sa mga pastor nga tibuok libro dayon nang giwali. Nor it was handed down from the hands of God through His angels. Wala po ang Ginoo miingon nga anghel na Biblia itunulog sa mga tao sa kalibutan. Wala. Ang Biblia di ay inasimbol. Maudi ay nga di sila mutugan. Kung imong pangutanon unsay buot ipasabot sa word nga Bible, pastor, di ay mutugan ang mga pastor. Ngano man kay kung musulay sila og tugan nga kini nga libro nga ilang gibitbit inasimbol, maglisod sila sa follow-up question. Karon pastor, kay inasimbol man di ene. Kinsa may nagasimbol anang imong Bible nga gibitbit? Kanos anak na asimbol? O giunsa man na pag-asimbol? Maune ang tulo ka mga pangutana nga mi sugat kanako sa dihang nahibaluan nako nga kini di ang Biblia inasimbol na ini. Dunay tulo ka pangutana nga mibangon kon kini nga libro inasimbol, kinsa may nag-asimbol? Kanos aman na asimbol o giunsa man kini pag-asimbol? These three major questions lead me in my journey to the Catholicism. Palakpakan natong Ginoo. Simple lang ang Ginoo nga ang akong kinabuhi akong gibuhis aron gamiton kini nga libro to attack the Catholic Church. Nakita sa Ginoo nga si Brad Paul nahigugma sa Biblia. Apan na sinayop niya paggamit ang Biblia. In all honesty, nag-serve ko sa akong tinuuhan kaniadto. Sa tibuok nakong kasing-kasing nga Dios gyud ang akong gialagaran. Ug kana nga pagkamatinud-anon ang nakita sa Ginoo sa akong kasing-kasing. Pero naaman ko sa pundok nga moatake sa Katoliko. Sayon lang kaayo ang gihimo sa Ginoo sa akong konbersyon. Gibi na ang pagka-inlove nako sa Biblia. Gusto lang nako nga masinati ug masayran unsa man ang kasaysayan nining Biblia nga akong gihigugma. Di ba ko ma-inlove ka sa usa ka babae? Di ba interesado ka sa iyang kinabuhi? Kamo nga mga minyo ni adtong na love at first sight mo sa inyong mga asawa karon, giunsa man ninyo nga naduol ang inyong relasyon? Di ba sa dihang nakita ninyo ang kaanyag sa inyong asawa nga nakabighani sa inyong kasing-kasing, nangutana mo unang pautana unsa da imong pangalan? Di ba? Di ba gusto ka interesado ka sa kinabuhi? Taga-asa da ka? Di ba? Asa ka nag-eskwela? So nature na kung nahigugma ka, mangutana ka sa iyang kasaysayan. Ako kay nahigugma man ko sa Bible. Natural para nako nga ako ning sination unsa man ning libroha nganong na in love bang ko ini. This amanigikan. Nihulog ba ni sa langit? Nagisawo sa among mga leader sa Amerika? So kini nga pangutana very simple.
Nganong kini nga libro, ako magudsaon na magbasa ko, ana magyud primero, Kaberman, Bible. So dito sa bersikulo. Basa ta, kuwato ning ganidon, 1 year man ni mahuman. Mobasa lang ka sa Bible og at least 4 chapters daily. 15 to 20 minutes per day after sa imong pagbangon, mahuman nimo ang Bible within a period of less than 1 year. Upat lang ka chapters ha. Karong adlaw upat ka chapters, ugma upat na pod. Di ra na maabtag o sa katuig. Mahuman nimo ni nga Bible, kini atong Bible baga 72 books. Mahuman na nimo di ra matuig. Basta imo gyud ning tumano ning upat ka chapters kada adlaw. Mo na. So kana lang ang question nga naa day nag-asimbol. So ang nahitabo nako, wala nako mohunong sa pagpangita sa tubag sa akong pangutana. Kaya ang Biblia inasimbol kinsa may nag-asimbol. Kanos aman giasimbol o giunsa man pag-asimbol niini. Kining topic sa Bible perti gyud ning taasa, moabot ni kapin o sa kaadlaw. Pero kuhaon lang nato ni sa usa ka oras. Isoksok pa nato ang tradisyon plus magisterium. So mo ko sa point. Unang tubagon nato nga pangutana. Giunsa man pag-asimbol ang Bible? Hinumduman nato nga ang Bible gisulat sa managlahi nga panahon. Gisulat sa managlahi nga dapit. Gisulat sa managlahi nga magsusulat. Sumo nang tulo nga pagkakatag sa panahon, sa lugar o sa mga magsusulat. Ang pangutana, nganong natibuok maneh? Mao na ni ang asimbol. Kung ang Biblia gisulat sa lain-laing panahon, gisulat sa lain-lain nga mga lugar, gisulat sa lain-lain nga mga magsusulat, nang giunsa man nga nausa man isip o sa kalibro, nangamang milakaw ang Bible? Wala. Dayon ang nakaproblema pa kay ang mga gigamit nga kahimanan sa pagsulat dili durable. Kaniadto ang mga sinulat gisulat diha sa panit sa hayop, panit sa kahoy, ang uban gipangkulit sa mga bato. Og miabot ang panahon nga ang mga Egyptian ang nakaimbento sa gitawag papyrus. Nakaadto ko sa Egypt, akong gi-research kung giunsa paghimo sa mga Egyptian kanang papyrus. Ang papyrus gikan sa tanom nga variety sa mga bugang. Kailan magbugang? Kabugangan naman din ako kay namay matubo dire. Kanang ilang gigamit nga tanom mo na ilang gigamit nga himuong papel. Pero ang maong papel dili gyud modonar o gatusan moabot kalibuan ka tuig. Madunot ang gisulatan sa mga propeta o sa mga apostols. Unsaon nga mahimong musurvive? Pinaagi sa pagkopya. Meaning kini nga, for example, Gospel of St. Mateo, hapit ng madunot, doon ay gitawag ng mga munghe nga mga eskriba. Ang gihimo sa mga munghe, ilan ning gitransfer sa bag-ong sulatanan. So meaning, ang Biblia, ang mga words ini, ni survive tungod kay dunay mga tao nga nagbuhis sa ilang panahon nga ikopyahon ang Biblia ngadto sa bag-ong sulatanan. Mao nang nakasurvive. And the oldest manuscript, ang pinakakaraan karon nga available nga pinakakaraan nga produkto sa pagtransfer sa bag-ong nasulatan nga
available karon sa kalibutan duha lang ka buok, ang Codex Vaticanus, code number 1209 nga naa sa Vatican Library. Mao na ang pinakakaraan nga manuskrito nga sinulat pa sa makamot sa mga monghe nga giampingan sa simbahan nga Katoliko. Kaya ang simbahan nga Katoliko mao ang nagprotect sa balaan nga kasulatan. Ang ikaduha nga pinakakaraan ang Codex Sinaiticus nga diskubrihan sa dito sa St. Catherine Monastery sa Tiilan, sa bukid sa Mount Sinai. Nakaabot ko ining lugar. Gi-preserve ang duha ka oldest manuscript nga may pitsa pa og 4th century AD. Ang Katoliko ang naghupot ni ining karaang mga manuskrito. Kay wala pa may printing press kaniadto. Giunsa nga ang Biblia pag-produce nga makasurvive og madaghan ang iyang kopya, pinaagi sa handwritten, itawag manuscript, derived from the word manus. Unsa man ning manos? Kamong mababae nga mahilig og magpahinlo sa inyong kamot, naay gitawag nga manicure o pedicure. Sa gamay pa ko, ang akong inahan nagpahinlo sa manicurista. While nag-istorya ang akong inahan o manicure, kumari man to sa inahan, ningon na akong inahan nga, mare, unsa may meaning ining pedicure, mare? Ningon po tong ko Andre, manicurista, kining pedicure, mare, magpahinlo ka sa imong kuko, ang bayad during pide, 15 o 30. Kasabot po ng pide? Parang sweldo ba sa 15 o 30, magpahinlo daw ka sa imong kuko during kung pedicure, meaning ang bayad panahon na sa pide, sweldo sa 15 o 30. Ingon po akong inahan, unsa man po ng manicure, mare? Aw ka ng manicure, magpahinlo ka, kas, mare. Mane ba mane? Kasan dayon ni mo? Niadtong gamay pa ko, nagtuog yun ko nga mao na meaning. Was ka maingon ka nga, magpahinlo ko, magpabidicure ko, meaning, ihulat ni ang bayad sa sweldo. Kung manicure, kasan yun ni mo? Muna ko pagtuog ka niadto, sa bata pa ko. Pero pag research nako, nahibalo ko nga sayop day ang ilang meaning. Ang pedicure derived from the word pede or pedes. Mabitaw mato sa city na gitawag pedestrian lane. Unsa man ang pedestrian lane? Agianan sa mga TL. Diba? Pag naay sakyanan, pag naay pedestrian lane, pag ang TL mo tunog na, muhuno ang sakyanan aron irespeto ang imong pag-agi. So meaning pide hinlo sa TL, manicure manos hands hinlo sa kamot. So kaniadto manuscript, sinusulaton yun ni tanan, kinamot yun ni tanan, ginamit ang papyrus ug ang tinta. Mao nang sa dihang gihatagan ni Constantine og legal recognition ang simbahan, nagpatukod man siya og mga simbahan sa Katoliko. Dayon ang simbahang Katoliko ngano nga ning kamot yon nga mo survive ang Biblia, kay ang Biblia kabahin sa liturhiya sa Eucharistia. The Holy Mass is divided into two parts. The first part is the liturgy of the Word. Mo na importante ang Biblia. Giampingan ni sa atong simbahan nga naman ang very purpose ine kay gamito ni sa misa. Mao nga kaniadto nga wala pagyod ma-produce ang Biblia nga dili gyud ta pwede sa una nga makaangkon tag Bible, kay ang makahupot lag Bible kaniadto ang makwartahan lang. Og ang Biblia
Nihit kaayo ang pag-produce. Mo nang panahon ni Constantine, ingon sa Constantine, tagai ko og 50 ka kapi sa Bible. Nag-request siya sa simbahan nga Katoliko. Nakahatag bang simbahan? Nakahatag. Kay dili ka makahatag sa butang nga wa ka. Sakto ko dili. Sa ato pa, ang simbahan di ay mao ang nagkupot sa Bible. Kay nangayo man si tagai ko biog 50 kopya. Nakahatag mo ng simbahan. Giyon sa pag-provide sa simbahan, nangita ang simbahan og 50 ka mga tao nga batid sa natag sa pagsulat. Gitawag na nga mga scribes. Kanang mga scribes, grabe nag-agi ba? Barog tinuod lang agi. Kanang mga oldest manuscript, grabe kanindot. Ginamoto to nila. Uniform ang mga words ba? Nangita ang simbahan og 50 katalento nga mga Katoliko. Talented. Naana. 50 na kabuk. Si Constantine ang nag-provide og materyales. Papyrus, mga tinta. So nisugod na ang proyekto. Iyon sa manay pagsugod. 50 mo kabuk diyan, no? Nain yung leader. Okay? Magsugod na ta og himog Biblia, 50 kabuk atong himuon. So nanay yung papel, no? Nanapon mo yung tinta. Sugod ta Henesis. Sa sinugdan gibuhat sa Dios ang langit ug ang yuta. Kamu po sibita. Sa sinugdan gihimo sa Dios ang langit ug yuta. 50 din kabuk. Di ba? Ang leader igol basa. Matagbasa sa leader ang magsusulat, sulaton po niya ang gilitok sa leader. Pagkahuman sa leader o basa sa Bible, nakaproduce dayon og 50 ka Biblia. Palakpak ato Ginoo. Mao na ang simbahang Katoliko ang nakahatag. Kay di man kakahatag way imo. Pero ang pangutana giunsa man sa simbahan nga ang mga kasulatan gisulat man sa lain nga lugar, lain-lain na panahon, lain-lain nga mga magsusulat, nganong naka-asimbol man siya ni anak og nakahatag pa sa emperador nga si Constantine. Giunsa na sa simbahan. Mao na ang pag-asimbol. Gitawag na nga compilation. Meaning, gipang-compiled, gipanguha to sa simbahan, kaya kaniadto kanang 30 na kanang 46 books. Kanang 46 sa Old Testament, kining Old Testament 46 man kabuok. 39 ra ang gidawat sa Protestante. Sa 46 ka libro sa Old Testament, 39 ra ang gidawat sa Protestante. Kitang Katoliko gidawat nato ning tanan. Sa New Testament, 27 ni ka libro gisulat ni sa mga apostoles o mga disipulo. Gidawat ni sa simbahang Katoliko, gidawat pod ni sa Protestante. Meaning, pareha ang Katoliko o Protestante o New Testament, 27 ka buok. Dinhita nagkabikil sa Old Testament. Kang ilang gidawat, kuan naman, 39 plus 27 equals 66 ang ila. Whereas sa ato, 70 to 73 books ang gidawat nato. So, kompleto ta. So, ang gihimo sa simbahang Katoliko, iyang gikanonize ang Old Testament. Ang mga Hudiyo nga naggamit na nidawat og 39, wala sila modawat sa New Testament. Mo nang wala sila Bible in technical terms, because the word Bible composition of Old and New Testament. Mao nang never nga nagtawag sila sa Old Testament nga Bible. Ang ilang tawag na is Tanakh. What is Tanakh? Tanakh means Torah, Nebem, and Ketubim. Law, writings, and prophets.
Kaya nga naman, dili man matawag ng ilang Old Testament technically nga Bible. Kay pag Bible, by means to. Kung one, dili na siya Bible. Pwede siguro gamitong Unibol. Pero may term Unibol God. But never na Bible in technical term. So, mao na ang tubag sa pangutana nganong managlahi ang komposisyon o compilation sa ato o sa ila. Kay sa ato tanan gidawat, ang sa ila na ay ilang gireject. Ha? Muna ayaw mo kay bolong. Nganong ang ila 66 man. Ang ato 72 box man ato. Pero mas mangutana mo nganong 72 man kalibog ba na Brad Paul ning ato 72-73 ang tubag mao ni kay usahay ang Jeremias og Lamentaciones isiparet mao nang ang kwintada 72-73 pero kung ang Lamentaciones imong i-join sa Jeremias madidakan ko og 72-73 kompleto. Ha? Why kulang? But 66 kulang na siya. Kulang 66 ano man? Nawad ang magpito. Ang sabi lagi kuha tubit to second Maccabees. So mao nang history. Sumuadto ko sa pangutana. Giunsa man ni pagka-symbol? Ang gihimo sa atong simbahan iyang gikanonize. Unsa man ang word nga canonize? The word canonization is derived from the word canon. Mao ni ang hinungdan sa pagkasimbol. Unsa? Canonization. And the word canonization is derived from the word canon. What is canon? Canon means role or mission. Role. Ang sa mabili sa role? Pamalaon, patakaran, or lagda. Meaning, kining pag-asimbol sa Bible, kining compilation, hello Dre, may buntag Dre, salamat Dre. Sa ato pa kanang compilation, tungod na sa gitawag mga roles. Meaning, ang paghiusa libro sa Biblia, nahitabo na nga na-compiled tungod kay dunay mga roles. Kung dunay roles, sa ato pa naay body or naay simbahan nga naghimo sa roles. Sakto ko dili? Sakto. Aron makasabot mo giunsa, muhatalo gamay lang gyud nga porsyon kung giunsa. For example, nganong ang New Testament, especially ang Gospel, upat raman. Nga supposed to be sa mga discover na may more than 20 Gospels, including Gospel of St. Barnabas, Gospel of St. Thomas, Gospel of Mary Magdalene. Nganong wa man na maapil upat raman ang Ebanghelyo. Ang tubag kay ang pag-compile lagi gi-govern sa mga roles na ay simbahan, na ay body nga naghimog roles nga maone ang atong roles during compilation o canonization. Unsa may mga roles sa pag nganong upat raman ang New Testament? Ang number 1 nga role maone kinahanglan nga ang author o writer apostoles sa Ginoo. So mao nang number 1 nga role. So ang tanan nga mga gospel dunay critics. Gi-critics ang tanan nga mga gospels. Og ang nakapasar nga sinulat og apostoles duha ra gyud ka buok. Ang Gospel of St. Matthew and Gospel of St. John. So pasok dayon ang duha ka ebanghelyo.
Kay naproybahan man sa body, sa konsilyo nga nagkanonize nga kini nga ebanghelyo base sa makuti nga pagtuon. Ang writer ini si San Mateo, ang writer ini si San Juan. Pasok dayon sa ebanghelyo. Unsa to number 1 nga role? Kinahanglan nga ang writer apostol sa Ginoo. Pangutana, nganong Brad Paul naapil man ang libro o ebanghelyo ni San Marcos o San Lucas nga di man na sila mga apostol? Sa upat ka ebanghelyo duhara ang apostoles sa Ginoo. Kinsa to? Si San Mateo o si San Juan. Nganong miingon ka man nga kun ang ebanghelyo mahimong part sa compilation dapat apostol, ang pangutana ngano man nga naapil man ang Gospel of St. Luke o Gospel of St. Mark nga di man na apostol. Ang tubag maone kay naa may second role. Kung isa lang ang role unta, duhara kay ebanghelyo, pero na may second role nga unsa nga pagsinulat og disipulo sa apostoles. Tinun-an ba sa apostoles? I-akseptar nga kabahin sa compilation. Mao nang nasulod ang Gospel of St. Mark. Kinsa man ay San Marcos? Si San Marcos kauban na siya ni San Pedro. Kanang Gospel of St. Mark is considered as Gospel of Peter. Why? Kaya ang iyang main source mo man si Peter. Si Peter man nga apostol ang eyewitness. Pero ang gihimo nga nagsulat kung sekretaryo si Mark. Gi-attribute lang ngadto kang Mark kay siya man ang writer. But in reality, Gospel of St. Mark is considered as Gospel of St. Peter. Kaya ang iyang main source mao man si Peter. Kung wala ng mga rules, why nahitabo nga compilation? Ang pangutana, kinsa man nga simbahan ang naghimo ana nga canonization, ang naghimong canon nga naghimong rules sa compilation, walay lain ang simbahan nga Katoliko sa iyang tulo ka konsilyo sa Hippo, Cartago ug Roma ug niadtong 397 giopisyal sa ika-37 nga Santo Papa, si Santo Papa Damaso I. 397 na pinal ang compilation sa Bible. Palakpakan natong Ginoo. Kinsa ka simbahan? Simbahan nga Katoliko sa pag-opisyal ni Santo Papa Damaso I sa tulo ka dagkong konsilyo nga nag-opisyalize sa compilation sa Bible. O sa dang nanay compilation nga pinal, ang iyang sekretaryo nga si Santo Jeronimo, Eusebius Sophronius Hieronymos, gikomisyon ni Santo Papa Damaso I, Jerome, na kompleto na ang Biblia. Paghimo o pinaka-the best nga translation sa Latin. Kay during sa ilang time, ang universal language sa tibuok kalibutan o sa simbahan maong Latin. Yang gikomisyon ang sekretaryo nga magtuon dito sa Bethlehem. Mao nang dito sa Church of Nativity nga nahimugso ang Ginoo sa tupad ni ana tuwa usab dito ang langob nga dito gitranslate ni Santo Jeronimo ang balaang kasulatan sa iyang tulo kalingwahe nga orihinal, Hebro, Aramaiko ug Griego. Nagtuon si Santo Jeronimo ning mga lingwahe ug dito sa langob sa Bethlehem dakong milagro kay naay anghel nga maghatod siya pagkaon mo nang iyang tributo dito ni Santo Jeronimo perting taas ang bungot. Nganong taas man og bungot Santo Jeronimo? Kay wala na say time nga manghimungot. Kay ang iyang panahon iya nang gibuhis nga ang sugo sa Santo Papa Damaso I nga mag-provide og pinaka-the best nga Latin translation alang sa Universal Church mahitabo.
Nahuman siya 405 Anno Domini, patay na ang Santo Papa nga nagsugo niya. Nigawas ang unang kompletong compilation 37, nahitabo ang unang translation 405 Anno Domini, ang tanang kahago o paningkamot sa simbahan nga Katoliko. Palakpakan atong Ginoo. Sunaan na ang Biblia. Monang compilation, sunaan na ang Biblia. Wala pa'y punctuation marks. Ang pangutana, nganong ang atong Biblia karon na may mga period. Walay punctuation marks sa original nga Biblia. Pero nganong na naman ni koma, punctuation marks, colon, semicolon, na naman ni open and close parenthesis. Muna ta sa period. Importante ba ang period sa Bible? Importante. Kay kung ang Biblia walay period, mga utas ang mga pastor kumusulay silang basa sa Biblia. Nga naman, kay ang pastor magsugod og basa, may period, kinahanglan niyang tapuson dayon ang tibok Biblia. Di mag-utas siya. Pero pasalamat ta nga makaginhawa ta pagbasa natog Biblia nga naman naa may period. Ang pangutana, nganong naa may period ning Biblia? Kinsa man ang nag-imbento og period? Ang tubag, ang nag-imbento og period sa Biblia, mao ang obispo sa Katoliko o sa Kasantos in the person of Bishop Isidore, Bishop of Sebel. Iyang giimbento ang period ni atong 7th century. Mao nga ang Biblia dunay period, makaginhawata og marelax ta sa pagbasa nato sa pulong sa Ginoo. Palakpakan to Ginoo. Nganong ang Biblia naamay mga kapitulo. Kaniadto ang Biblia wala gay chapters. Nganong ang Biblia naa may chapters. Tubag, tungod kana kay dunay makatolikong obispo. Ang hinungdan nganong nagbutang sila og kapitulo sa Biblia kay gamiton kana sa pag-estudyo sa mga seminaryans. Kinsa nga mga pare obispo ka responsable nganong dunay kapitulo ang Biblia? Tubag, duha ka obispo. Archbishop Hugo de Santo Caro and Bishop Stephen Langton, ilang gibutangan ang Biblia o kapitulo natong half in the 12th century. Ang Biblia dunay 1,339 verses. Palakpakan nato Ginoo. Sumaw na siya nganong naay kapitulo ang Biblia. So naanay kapitulo, wala pa'y bersikulo. Ang pangutana, kinsa may nag-imbento og mga bersikulo sa Biblia? Pare o pastor? Ang tubag, usa ka Dominican priest, biblical scholar in the person of Reverend Father Santis Pagninos, iyang gibutangan ang Biblia og verses niadtong 1528. Gibutangan og 32,526 ang atong Biblia og mga bersikulo. Palakpakan to Ginoo. So naanay bersikulo. Ikasubo, kay kon ang Katoliko ang naghimog bersikulo, ang mga laing tinuohan ang nagmemorize ni ini. Ang Katoliko ang nag-imbento nga naay bersikulo, apan ang laing tinuohan ang mahilig mag-memory verse. Kitang Katoliko, sultihan ta kamo, naulahin nata sa Protestante. Mura kini sila karon og atong silingan. Sila na karon ang nag-house to house sa mga Katoliko. Nang gibit-bit na sila Biblia nga naay bersikulo, kapitulo o mga period. Nag-house to house sa sila kay gusto nila nga tudluan ang mga Katoliko sa Biblia.
daw sama kini sa imong silingan nga nanghulam og martilyo. Nangutana ka, magpanday day ka pre? Nanghulam og martilyo pre, magpanday day ka? Ingon ang imong kumpare, nanghulam ko og martilyo kay gusto nako pukpukon kanang imong nagsinaw nga agtang. Mao nang kining Biblia. Mao ang gigamit nga kahimanan sa malaing tinuhan aron atakihon ang naghimo niini. Mao kana ang makapasubo nga katinuoran sa atong kinabuhi. Mao nang salamat sa Ginoo nga kaniadto igamit nako ang Biblia aron atakihon ang simbahan nga Katoliko. Pero kinira ang Biblia ang gigamit sa Ginoo kanako aron iya akong tawgon ug dad-on sa simbahan nga iyang gitukod. Palakpakan ang Ginoo. So naanay Biblia. Ang pangutana nganong naa na may printed Bible. Nga kaniadto sa akong giingon ang Biblia hinimo raman sinuwat raman og kamot sa mga tao. Nganong naa na may printed Bible. Kinsa man nag-imbento sa printing press? Tubag ang nag-imbento sa printing press mao ang usa ka debuto nga Katoliko, usa ka German in the person of Johannes Gutenberg. Iyang giimbento ang printing press ni adtong kano sa 1397 AD. Og migawas ang unang printed Bible nga gi-attribute niya ang gitawag the Gutenberg Bible. Palakpakan natong Ginoo. Na ako'y duha sa library gihatag na kong usa sa ibne. So naanay printed Bible. Ang pangutana kung ang Katoliko ang naghago sa Biblia from the beginning of compilation hangtod sa translation hangtod sa nanay printed Bible. Ang pangutana nganong naamay gibitbit nga Biblia sa laing tinuhan. Tubag kay namalit sila og Biblia sa bookstore. Nganong naa sila Biblia dili tungod kay sila naghago sa Biblia. Nganong naa sila Biblia kay namalit sila sa bookstore. Og sa ilang pagpamauli sa ilang balay, nagbasa-basa dayon sila sa Biblia. Pag makabasa sila Biblia, magtuko dayon sila. Sa Amerika, naay Amerikanong nagbasa-basa Biblia. Mo bitaw ako makasabot gyud ko kung nganong ang simbahan may prohibit nga ang Biblia kaniadto dili ipabasa sa laiko. Wisdom na katong simbahan. Daghan ang mga rason kung nganong kaniadto ang mga matuo dili makupot og Biblia. Ang unang rason mao ni kay ang Biblia Latin. Ang Biblia dili masabtan sa ordinaryo nga mga matuohon. Ang Biblia kinahanglan ang mo study ini kadtong mga pare nga dunay permission sa ilang biblical studies. Mao nang makadungog kita sa panultihon ayaw og basag Biblia kay mabuang ka. Sakto na dili. Sakto na. Basa daw Latin, di ba? Mabuang ka. Non enim posomos a liquid adversus veritatem sid pro veritate. Si Sidro na bulit sa tae. Kisa may di mabuang ana. Sakto man. Dili pa panahon nakitang mga laiko magbasa-basag Bible. Nga naman, wala pa mang mahubad sa atong lengguwahe nga atong masabtan. Ikaduha, gamay pa ang pag-produce sa Bible. Mahal ang Bible kaniadto. Moingon na tinon, ang Katoliko gitaguan ang Biblia, gitrangkahan pa. Tinuod na dili. Tinuod na siya. Nganong trangkahan ang Bible? Kay balumog ano? Kay ang Bible kaniadto tungod sa iyang kaprisyos
nga dili basta-basta makaproduce og Bible kay walay printing press ang gihimo nga simbahan giadornohan og cover nga bulawan. Unsay cover sa Bible kaniadto? Bulawan. Giadornohan pagud og mga diamante. Kung ako nang ibutang dinhe, mawaha ni, ikawaton man ninyo. Ako, ang simbahan ang pare, iya gana ibutang dito sa kandaduhang yun nga waagay makakuha nini tungod sa pagkamahal sa Biblia. Sakto nga gitaguan, gitrangkahan, pero ang pulong wala tagoe. Kay gamiton lagi ang Bible sa Holy Mass because the Holy Mass is divided into two parts. The first part is the liturgy of the Word. Di ta makupot og atong kape. Pero ang pulong wala tagoe, simba lang din at least 3 consecutive years. Kaya ang readings ibisiman. Kung simba ka sa tulo ka tuig nga way bugto, samara nga imong nabasa ang Bible, kay basahon man sa liturhiya sa pulong. Ang libro gitaguan, apan ang pulong gipadayag sa santos nga misa. Palakpakan natong Ginoo. Ang among trabaho kaniadto mangita mig isyu nga makadaot sa Katoliko. Pero kung imo na sang istadihan, sakto ang Katoliko. Sakto. Mauna nga dili ang simbahan ginapabasa. Kay ngano ang simbahan na ay wisdom. Na-anticipate niya nga kung ang mga tao magbasa na tanan, mo ning mosunod ang magisterium. Importante ni ang magisterium. Taon-taon na paghuman ini ka sa Bible. Mao na nga importante gyud nato nga maminaw ta sa simbahan. Mao kana ang kasaysayan sa balaang kasulatan. Mao nga sa dihang ang Biblia available na nanay printing press, kitang tanan gidasig na sa atong simbahan nga basahon ang Biblia. Pisipito number 2 to 4 to 2 to 6, the bishop nag-encourage ko sila to read, to study, and to live the Bible daily. Nga naman, ang Biblia nahubad naman sa Binisaya. So ang simbahan nag-agda na nakitang tanan naagid tay Biblia. Mobasa ta niini ato ning tun-an unsa ang Biblia? Dili gatan ha. Unsa ang Biblia? Dili tun-an, dili gamitan og gata kanang tuno ba ka? Tun-an man na. Basa mo ning Bible tun-an nimo. Istadihan nato ang Bible o atong puy-an ang Biblia. Revelation chapter 1 verse 3 unsa may giingon? Bulahan ang nagabasa, ang nagapatalinghog, ug ang nagatuman sa pulong sa sinulat. So, wala ta gi-require nga ang Biblia ato guding basahon hutnon. Pero kung mobasa ta, mas labing maayo. Wala gi-require nga dili ta maluwas kundi ta magbasa Bible. Kay kon ang pagbasa sa Bible gi-require sa kaluwasan, dili maluwas ang mabuta. Luoy pod sila ug ang mailiterate. Di ba? Kung dili ka makabasa, kay illiterate ka, tambong pirmi sa misa. Kay bulahan ang maminaw, paminaw lang sa pagbasa o sa wali sa pare. Wa po gi-require nga ang kaluwasan pinaagi ra po sa pagpaminaw. Kay kun mauna dili mga luwas ang mabungol. Pero salamat ko kana may sign language. Ang akong anak, sultihan ta mo akong eldest sign language nag-eskwela. Kay pagbuntis sa akong asawa na 5 months, German measles na natipdas pa akong asawa. Yun ang doktor, ang imong anak Paul, tulura ang paingnan. Ma-deform ang mata, mabuslot ang heart, o ang katapusan, mapiktahan ang eardrum. Salamat sa Ginoo anak ni dako. Baskog, pag-abot og 3 years na ibulong ko di man makadungog. So, nakahinumdum ko nga doktor miingon nga tungod atong pagbuntis nga German measles. Mura na may tagbilaran karon sa Bohol kay na may pare diha nga nag sponsored og PWD including ang sign language.
So bisan di sila kadungog, through signs, ila gihapon madunggan ang pulong sa Ginoo. Ang mga buta na may braille, makabasa gihapon sila. So dili na gyud ron rason nga di ta mobasag Bible. Pero again, wala na required nga mao gyud na ang kalubasan. Di man ka mobasa, pero na nigituman nimo ang nadunggan nimo sa pagbasa, mao na ang pinaka the best. Ang basahan nimo imong gipuy-an, di gyud nga ma-perfect na, pero the best o ma-perfect. Pero ang importante nga tumanon na ato ang kabubuton sa Ginoo sa atog nabasahan sa balaang kasulatan. So in short, mao to ang Bible. Ang Bible ina-symbol. Ang nag-assemble, ang nag-compile ang Biblia. So naa na ang Biblia. Ang ato na lang ang pagbasa, ang pagpaminaw ina santos nga misa, ug labas ang pagpuyo sa atong nakatunan sa Biblia. Ang laing tinuohan nakabatunog Biblia ngano to? Kay namalit sila. Pagpanguli, nagbasa-basa. Unsay nabasahan, tukuron. Nakabasa ang Amerikano nga negosyante panapton, ang ngalan Charles T. C. Russell sa Isaias 43:10, kamo ako mga saksi miingon si Jehovah nagtukod og Jehovah's Witnesses didto sa Pennsylvania, Amerika 1872. Lain na pod nga Amerikana nagbasa-basa na pod og Genesis kapitulo 2 bersikulo 1 nga ang ikapitong adlaw gibalaan gipahulay sa Ginoo 70 nagtukod 70 Adventist Church 1863 dito sa Amerika sa Michigan. Naay Amerikano nga nagbasa-basa na pod og kining Roma 16 nga Church of Christ, naay Church of Christ ni Campbell 1832. Naana po'y Pilipino nga ang uyuan niya pare, nagbasa-basa na po ito sa kumbintong Biblia, nakabasa sa maura gihapon nga bersikulo, basa ni Campbell, magbatian kayo sa banal na halik. Ang lahat ng iglesia ni Kristo ay bumabati sa inyo. Miadto sa SIC, nagparehistro, Iglesia ni Kristo, 1914. 1901, ang mga Amerikano dito sa Amerika, mga revivalist, nakabasa og John 3:3, unless a man be born again, he cannot enter into the kingdom of God. Nagtukod na po sila born again. Tapos mura man sila ang pinakadaghan nga, mura na sila mauhong. Grabe kayo sila ni-spread. Hinumduman nato nga dili tanang uhong makaon. Kay naapoy uhong nga ihi sa iro. Nakabasa sila og Biblia, nabasa nila ang Juan 6:1 nga I am the living bread that came down from heaven. Anyone who eats this bread will have everlasting life. Nagtukod, born again, the living bread. Dayon, midaghan man sila. Kung sa may nahitabo, nag-away sa ikapulo. Ang senior pastor o ay assistant nanggiaway. Ang gihimo sa assistant niadto sa unahan nga kalye, nagtukod po siya born again. Niadto po siya sa SIC. Unsa may ang gitukod dito? Born again, the living water. So bibiya siya sa born again, the living bread. Kay magtukod siya, born again, the living water. Unsay nitabo sa the living bread? Nahimo slice bread. Mao nang hangtod karon, more than 50,000 man-made churches on the face of the earth. Midaghan ang mga pundok nga naman tungod kini sa pagbasa-basa sa tao og Biblia. Kay ako, kung gusto lang gyud ko nga mahimong kwartahan, kabalo ba mo nganong daghan relihiyon nga tukod? Unang Timoteo kapitulo, Biblia tong basahon. Maunang hinungdan nganong daghang relihiyon nga mitoy hakaw sa kalibutan. Maunang giingon sa balang kasulatan. Unang Timoteo kapitulo 6 bersikulo 5, ilista ninyo. Nagdahom sila nga ang relihiyon o sa kapaagi sa pagpadato. Unsang relihiyon?
Ang relihiyon, nagdahom sila na ang relihiyon usa ka paagi sa pagpadato. Gusto mong madato? Magtukot ang relihiyon. Sister, ikaw ito surera. Kaya ako, kung gusto lang yung mahimong milyonaryo, kwartahan na koron. Nga naman, na ako'y kapasite nga magtukod og relihiyon. Sayon ra kaayo, magtukod og relihiyon. Need lang tag at least 15 ka mga wato sa sek. Board ba? Magparehistro dito. Dayon, mangumbinsi o mga katoliko nga mga ignorante nga magpitok-pitok ra ang mata o walihan bitaw pastor. Pag pila ka semana ni bitaw na sa katoliko. Ang katoliko ra man ang ilaron sa laing tinuod. Ano wala kita mag-study Bible? Mo na importante gyud ning atong topic karon og gigutom naman mo. Wa pa mo kakahuman. At least una mo balik ko sa atong tradition and magisterium. Okay ra mo? Kay salamat kayo sa iyong pagpaminaw og salamat sa atong si Father no nga sa Bible Apostolate nga mianhi gyud dinhi miduyog kanato kauban sa atong kura paroko nga ni suporta gyud niining maong atong seminar. At least daghan tag na learn sa atong pagkatoliko karong unang tunga sa adlaw sa atong apologetic seminar. Palakpakan ng Ginoo.